Alam nyo, ramdam ko talagang pinakamaling desisyon sa buong karir ni Lebron tong paglipat niya sa Philly. Akala kasi ng karamihan, masterclass move tong $8 million deal niya sa 76ers. Pero kung bubuksan natin yung totoong usapan, sinunog niya lang yung mismong legacy na itinaguyod niya ng mahigit 2 dekada. Meron akong 4 na rason kung bakit fiasco to. Pakinggan nyo to. Una sa lahat, ipinusta niya yung natitirang taon ng karir niya sa tuhod ni Joel Embiid. Let's be real, since 2001, hindi man lang nakatapak sa conference finals ang Philadelphia. Every single May, either may fracture, may meniscus tear, o bagsak ang conditioning ni Embiid. Kahit kasama mo pa si Jaylen Brown at Tyrese Maxey, kapag pumasok ang second round at inutil yung primary rim protector mo dahil sa injury, yari ka. Si Lebron na 41 years old na ngayon, hindi na pwedeng mag-carry ng 40 minutes per game para takpan ang kakulangan ng MVP big man niya. Pangalawa, yung usaping pera at narrative. Imagine, galing ka sa halos $53 million sa Lakers, tapos babagsak ka sa minimum level pay cut na $8 million para lang makisawsaw sa stacked roster. Sa mata ng mga kritiko at magiging history books, hindi to heroism, pure ring chasing to. Kapag nanalo sila, sasabihin ng tao, pumapil lang si Lebron sa team nila Maxey at Jaylen Brown. Kapag natalo naman sila, kakainin siya ng buhay ng media kasi nagpakababa na nga siya ng presyo. Wala pa ring napala. Pangatlo, tinalikuran niya yung mismong LA Empire at si Bronny. Ginugol niya yung huling 5 taon para buuin yung media machinery niya sa West Coast, tapos biglang iiwan niya pagkatapos ng second round exit. Plus, yung historic father-son storyline sa NBA na walang bigla ng lasa. Kasi iniwan niya si Bronny sa Lakers habang bumiyahe siya papuntang East Coast at papasok ka pa sa Philly. That's the most unforgiving media market sa buong sports. Kunting malas lang doon, agad ang aabutin mo sa sarili mong home court. Pang-apat, at ito yung technical aspect na madalas ma-overlook ng tao, yung fit sa court. Ball dominant si Maxey, high usage wing si Jaylen Brown, at kailangan ng post touches ni Embiid. Ano na lang ang kalalagyan ni Lebron? Magiging glorified spot-up shooter at secondary facilitator. At 41, kapag binawasan mo yung usage rate ni Lebron, mawawala yung rhythm niya. Hindi na siya yung athletic freak na pwedeng mag-adjust agad off ball nang walang spacing issues. Magiging clunky ang offense nila. Pusta pa tayo. Kaya para sa akin, hindi championship move to. Panic move to para lang makahabol sa 5th ring niya. Pero ikaw, anong tingin mo? Nasilaw lang ba si Lebron sa super team ng Philly? O may punto ako?